Alright, here we go again, Tulfonatics. Mga kabatas natin, alam nyo, this is a very serious matter. Pero ang nagiging problema, parang mga kabatas natin, parang laro na lang kay Tulfo ito, mga kabatas natin. No? Parang content na lang talaga sa kanya itong kaso ni Jovelyn Galieno. Kasi, tama ba yon? Tanong ko lang sa mga Tulfonatics ha, tanong ko sa mga Tulfonatics, tama ba na yung isang investigasyon, isaalang-alang mo na lang yung pagtulong mo sa isang tao sa isang lie detector test? Lie detector test nitong si Jobert at saka si Liobert. Hindi ba dapat ang aim nyo dito, Senator Raffy Tulfo, host, no? Ang aim nyo dapat dito ma-resolve yung kaso. Hindi yung gumawa lang ng content kung saan kayo ay gagawa ng isang lie detector test para piliin kung sino ang tutulungan nyo. Hindi ba dapat ang tinutulungan natin dito yung mga pamilya ng biktima with or without a lie detector test? Diba? Pakinggan natin siya. Comment section na marami po talaga ang humihingi ng update tungkol sa kaso ni Jovelyn. Although, hindi pa dapat kami magbibigay ng update, dapat po next week pa. Pero yan mga kabatas natin no? Hindi ko rin maintindihan. If you are really, if you are really into solving this case, bakit pati yung mga ganyang klaseng update, pati yung mga galawan, no? Yung mga galawan, ini-schedule. This is a very serious matter. Ngayon, mga kabatas natin, hindi ba ang tama, kapag ito ay serious matter, urgent matter, you should do everything the soonest possible time? Kasi nga, time is of the essence, may nawawalan tao. Di ba? May pinaghahanap na tao. May sinosolve na kaso, pero hindi, no? I-delay natin. Kasi nga, wag muna tayo magbigay ng update. Bitinin muna natin yung mga tao. Tama ba yun? Di ba? Sabi ni Giancarlo Gamboa, nakaschedule ang content. Oo nga no? Parang, mga kabatas natin, ang nangyayari dito, parang laro na lang. Parang ordinaryong content na lang. Tapos, may premiere. I-premiere ko ito next week. Manood na lang kayo. This is a case. This is an actual case. Real persons, no? Real persons are involved here. Hindi ito isang prank. Bakit nakaschedule ang content? Diba? Tapos nakasalalay yung pagtulong sa lie detector test. Tama ba yun? Tama ba yun? Mga Tulfonatics, tama ba yun? ito pong malaking pero, due to insistent public demand mula sa ating mga netizen, magbibigay yan, due to insistent public demand. Oh my goodness. Hindi ba dapat, hindi, it's not the public, no? It's not the public that we should be accountable here, Senator. Hindi yung public, Senator. It's actually justice ang kailangan nating tignan dito. You worry so much about the public kasi gusto mo views Diba? Gusto mo pagbigyan lagi ang 22 million, 23 million subscribers mo. Gusto mo bigyan sila ng laging magandang show. May pag-usapan, katulad ng mga pagpapahiya dyan sa iyong channel. Pati ba naman ito, gagawin mong ganun? Gagawin mong scheduled content, tapos yung mga impormasyon na bibitawan mo, yung takbo ng kaso, base sa public demand and not based on justice? Tama ba yan? Diba? More episodes, more views, more money. Abangan. Exactly. Diba? Ito, patakamin muna yung mga tao para di sila maumay. More episodes, more money. Grabe, no? I'm disappointed again. Well, disappointed naman ako na matagal. Kaya lang, tignan niyo man yung nangyayari dito. It's like it's not actually a real case. Content na lang ang tingin nila dito. Diba? po ako ng konting update. Ayan, para mapagbigyan lang po yung mga netizens natin. Yan, para mapagbigyan lang kayo. Konting update.
This is an actual case. I'm used to handling actual cases. Di ba? Kapag life, liberty, and property ang at stake, it's serious matter. Hindi yan ini-schedule na parang content. Pati yung pagtulog ng may himbing ng mga kamag-anak, it's a serious matter. Hindi yan ini-schedule na content. Meron ka nang alam, hinuk mo lahat ng tao, ang gagawin mo ngayon, pakonti-konti lang. Huwag nating ibuhos lahat para meron pa tayong reserbang content. Sapagkat sabi niya, anong season na po ba? Di ba parang ganun? Parang yung mga teleserye, mga kabatas natin, sa Pilipinas, kung saan kapag kapag magka-climax na, di ba? Yung isang episode, dahil may episode pa bukas, merong cliffhanger na tinatawag. May cliffhanger. Ano yung cliffhanger na yon? To keep the people interested. May bitin sa dulo. Bakit binibitin niya yung mga tao? Ano ang intention mo? No, we're talking about lives here. Buhay. Trinatrato mong laro, trinatrato mong pelikula, trinatrato mong content lang. Ano masasabi niyo dyan, Tulfonatics? Nakatulong. Hindi na nga daw siya tutulong pag kunwari itong si Jobert o kaya si Leobert nag-negative sa lie detector test. Yung tulong mo, isasalalay mo sa isang aparato na hindi reliable. Abangan ang susunod na kabanata. Oh my goodness. yung NBI po, kung yung maalaala, pumunta po dyan sa Palawan sa aming pong kahilingan, and of course, sa kahilingan din po ng pamilya ni Jovelyn, ay para kumuha po ng sample doon po sa natagpo ang bungko na sinasabi nga po, bangka ni Jovelyn. Nagpalabas. Yan nga, ito na yung update mga kabatas natin. Yung bungo nga daw yan na natagpuan kay Jovelyn. No? Na po yung PNP ng resulta sa kanilang DNA test at sinabi nga positive yun ay kay Jovelyn. Now, yan. Tapos dito mga kabatas natin, no? Sinabi rin natin na most likely yung NBI test ay magpa-positive. Kaya nga sinasabi din natin na hindi natin maiisip kung ano ang dahilan ng PNP para pekehin yung yung DNA test na yon. It's a waste of time. Ito pa naman, si Raffy Tulfo, sabi niya, di ba, i-halt o patitigilin muna yung investigasyon hanggat hindi lumalabas yung NBI test tungkol dito kay Jovelyn Galieno. Di ba sinabi niya yon? Ngayon, ang sinabi niya naman, hindi na kita tutulungan o hindi na siya tutulong kapag bumagsak sa lie detector test yung mga tao. Di ba? Bakit naka-anchor sa content lagi ang pagtulong? Hindi ba pwedeng tumulong ka dahil gusto mo lang tumulong? Kailangan ba pag tumulong ka, may episode sa Raffy Tulfo? Sa bagay, no? Pag mga Tulfonatics kasi, kapag hindi mo pinapakita sa TV o kaya pinapakita sa broadcast sa radyo, pinapakita sa social media yung tulong mo, wala kang naitutulong. Kung hindi mo broadcast yung mga kaso mo sa social media, wala kang kaso. Di ba? Hindi ko maintindihan. Paliwanag nyo sa akin, mga Tulfonatics, please. Paliwanag nyo sa akin bakit yung base o yung pagtulong ay laging nakabase sa mga ganyang kondisyones. Di ba? Yung NBI po, last week, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigasyon. At ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, joke yun no? Yes, pero ang ginawa lang ng NBI, gumawa lang ng NBI ng DNA testing. 'Di ba? Positive or negative lang naman 'yan Tapos meron pang drama-drama na kailangan namin gumawa ng full report based doon sa testing na 'yon. O para meron lang susunod na content pa. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Pinakita naman sa atin yung report ng
Yung DNA report naman ng PNP, ganun din naman yan eh. Pero itong si Raffy Tulfo nagpapasabik pa na hindi pa ito kasi nga may gagawin pa kaming content para dito. Ano purpose nun? Full report. Hindi ba full report na yon na positive si Jovelyn Gallieno ngayon? Diba? O ini-stretch lang. Pinapasabik lang yung mga tao, baka meron pa daw mangyari kasi nga very lucrative o malaki ang kita dito sa topic na ito. Diba? Obviously, ano bang mangyayaring report? Siyempre, based on the sample, yun ang sasabihin nila, diba? Pero siyempre, sasabihin nila, pwedeng ka mag-anak, pwedeng ganito. But the fact still remains. May na-report ba silang nawawalang kamag-anak? Tapos tayo nung umpisa pa lang, sinasabi na natin, yung kalansay, dapat wag nyo nang pag-aksayan ng panahon yan. Kasi nga, hindi malayong dadayain nila yan. Pero itong si Raffy Tulfo, no. Let's halt the investigations hanggat hindi lumalabas yung NBI test. Ngayon, lumabas yung NBI test, ang kanyang ano naman, ang kanyang palusot para ituloy yung obligasyon ay yung investigasyon kailangan mag-negative sa lie detector test yung mga tao. Bakit ganun? Mga kabatas natin, hindi ba content na lang yung nangyayari dito kay Jovelyn Gallieno at hindi na pag-solve ng isang kaso? Ang NBI, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Ginagawa nilang pag-imbestiga, maselan sila. Ngayon, todo praise sa NBI. Pagkatapos mo pagbintangan sila na ang dami-daming anomalya doon at sila naghuhulid up ng mga pogo. Content na lang bang tingin natin sa mga taong ganito? Alam niyo naman po ang NBI, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, alam niyo naman ang NBI through the years, ibang klase. Pag siniraan mo nga sila ng todong-todo noon. Ano ba ang tingin ni Raffy Tulfo, mga kabatas natin, sa salita ng tao? Pag nagsalita ka, iniisip siguro ni Raffy Tulfo, pag nagsalita ka ng hindi maganda sa isang tao, sa isang ahensya, sa isang organisasyon, di ba? Sa tingin niya siguro, bingi kayo, mga Tulfonatics, na kahit balibaliktad yung sinasabi niya, kahit contradicting almost all the time. Di ba? Kahit mali-mali yung sinasabi niya, praise the Lord pa rin. Hindi nagkakamali. Ngayon, tignan niyo yung sinasabi niyang ganyan. Tapos mamaya't maya, sisiraan niya na naman. Tapos, praise na naman. Ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga? Depth, yung ginagawa ng investigation at yung kanilang mga forensic expert, dino-double check, triple check to ensure na yung... double check, triple check. Alam nyo, yung DNA test na yan, you don't have to double check or triple check. It's 99.9% accurate. Pag 99.9% accurate ba, may double check, triple check pa. That's almost 100. That's actually 100% na. Pero, hindi pa. Magda-double check, magti-triple check pa. Bakit? Ayaw bitawan yung content. Kasi malamang baka may bumagsak sa lie detector test, no? Tapos, bibitawan na yung investigasyon. Bakit ganun? Bakit nakasalalay yung investigasyon mo dyan? Nakasalalay sa NBI test. Ay, sa NBI DNA test. Ngayon, nakasalalay na dahil pumasok na yung NBI test. Nakasalalay naman ngayon sa lie detector test. Lahat ng pagtulong may test. Hindi ba pwedeng yung pagtulong natin kusang loob na lang? Ginagawa ng trabaho, especially sa pag-DNA testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang, sa reporting, they have to come up a very good, extensive reporting para ma-justify. Anong sasabihin nila dun? 99.9% na.
Ayaw niya lang bitawan yung ano, yung topic. Masabi